Isang pinagpalang araw sa inyong lahat. Tayo po'y magninilay sa salita ng Diyos, ang pinagmumulan ng awa ng ating buhay. Kahapon po mga kapatid, narinig natin ng kwento ng dalawang alagad na hindi nila nakilala ang ating Panginoong Jesucristo habang sila'y palayo sa Jerusalem at papunta sa Emmaus. Ano ba ang nakikita natin mga kapatid kapag po ang Diyos ay gumagalaw sa buhay natin? Kapag po nakakaranas tayo ng mga incredible things, extraordinary things in our lives, ano ba yung nakikita natin? Mga kapatid, sa ating mga pagbasa ngayon, ito ay nais na ipamulat sa atin ng Panginoon yung dapat na i-focus natin sa mga magagandang bagay na nangyayari sa buhay natin, sa mga spectacular na nangyayari sa buhay natin. Ano nga ba talaga yung dapat nating makita? Sa ating unang pagbasa ngayon, narinig natin yung lakas ng loob o tapang ni San Esteban, kung saan sa kabila ng oposisyon na kanyang naranasan na siya'y pinagkaisahan, lakas loob niyang hinarap ang mga ito. Hindi siya umurong, hindi siya matras. Ipinaglaban niya ang kanyang pananampalataya at nakita ng mga tao yung galing niya, yung husay niya, yung wisdom niya, yung karunungan niya, at yung espiritu na nasa kanya. At sa bandang huli ng ang ating unang pagbasa ngayon, sabi dito, "All those who sat in the Sanhedrin looked intently at him and saw that his face was like the face of an angel." Nakita nila yung mukha ng anghel sa galing na ipinakita ni Esteban. Mga kapatid, sana po kapag tayo nakakaranas ng kakaiba, ng galing, ng talento, makita natin ng mukha ng Diyos. Makita natin na ang mga ito ay posible ng dahil sa Diyos. At ito yung nais po na ipamulat sa atin ng Panginoon, na makita natin na sa lahat ng mga pangyayari sa buhay natin, nariyan ang Diyos. Kailangan lang nating i-focus at tingnan, nasan nga ba ang Diyos sa ating karanasan, sa ating nasaksihan. Sa ating ebanghelyo ngayon ay narinig natin pagkaraan na magpakain ng Panginoon ng napakaraming tao, 5,000 men, excluding in the counting yung mga kababaihan at mga bata. Hinanap nila ang Panginoon. Pero dito, sinabi ng Panginoon, mali yung nakita ninyo. Kaya sabi ng Panginoon sa kanya, nung tinanong siya, "Rabbi, when did you get here?" At anong ang sabi ng Panginoon sa kanila? "Amen, amen, I say to you, you are looking for me not because you saw signs, but because you ate the loaves and were filled." Yung nakita nila, yung sila'y nabusog. Nakita nila yung naparami yung tinapay at yung isda. Pero hindi nila nakita ang Diyos sa kanilang karanasan. Ito yung nais na ipunto ng Panginoon sa kanila, na masaya lang sila kasi nakita nila yung nasaksihan nila na komportable, maganda para sa kanila, convenient sa kanila. Kaya nila hinahanap-hanap ito. Pero hindi nila nakita yung dapat nilang makita, na yung gumawa nito ay ang Diyos, ang Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, napakaganda po ng mensahe ng ating mga pagbasa ngayon. Tanungin natin sa lahat ng mga karanasan natin, nasan ba ang Diyos doon? Sana sa lahat ng mga nangyayari sa buhay natin, huwag nating kaligtaan at huwag nating mamiss na sa ating, in all our experiences, we encounter the Lord. And once we encounter the Lord, we can never be the same. We are always transformed to become missionaries of God. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, i-share at mag-subscribe sa Salita o Facebook page and YouTube channel. Muli isang pinagpalang araw sa inyong lahat.